So, 'di ba na-diagnose ako ng hyperthyroidism and yung case ko maraming bawal. Kaya may nagtatanong ni minsan daw ba hindi ako tumikim ng mga bawal. Ang sagot po diyan, tumikim po talaga ako. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, last year ng 2025 talaga sobrang nanibago ko kasi ang napakadaming bawal. Number one na bawal sa akin, matataas sa iodine content. At siyempre, 'pag binasa niyo 'yan dito lalo na sa pagkain natin sa Pilipinas, maraming may pagkain sa atin ng merong iodine content. Lalo na yung mga biscuit, alam niyo ba, pati yung Milo, hindi ko na rin ma-enjoy be kasi meron siyang iodized salt. So, bawal sa akin 'yun. Yun kasi yung sabi nung doktor ko, basta basahin ko kung ano nga yung mga bawal. Pero nakakatikim pa ako last year kasi nga sobrang pasaway ko pa last year kasi parang sabi ko, "Hindi baka mag-okey naman ako, kineso-kineso." Kaya nga nauwi ako sa RAI procedure guys kasi nga hindi nag-normal yung thyroid ko. As in talagang walang nangyari. Kasi meron ako mga nababasa, nakuha sila sa gamot. Ako talaga mga mima ko, hindi ako nakuha sa gamot. Hindi rin nakuha dun sa kahit pag-iwas ko. Hindi wala talaga nangyari mga mima ko. Kaya nag-decide yung doctor ko na mag-undergo na ako ng RAI procedure. And simula nung January 28 na yon, nung na-reject ako, kasi dinamdam ko yun be. January 28, binigyan pa akong 2 weeks ng doktor ko. Tinanggalan ako ng gamot kasi nga tumaas yung TSH ko. So, kailangan naman siya pababain para makapag-undergo na nga ako ng RAI procedure. Ang nangyari naman nun, nung 2 weeks na yon, sumobrang pangit be. Partida pa nun nag start na talaga akong istriktuhan yung sarili ko pero wala talaga nangyari be. Ang ending, mababa yung TSH ko, nakuha naman bumaba, pero FT3 and FT4 ko napakataas. So, anong nangyari? Hindi ako natuloy. Hindi ako natuloy sa RAI procedure ko. Yun ba yung dinamdam ko nung February? Talagang dinamdam ko, sabi ko, grabe kasi ako, pasaway kasi ako. Kung di ako pasaway, sinisisi ko yung sarili ko that time. Hanggang sa simula ng February na yun, hanggang makapag-undergo ako ng RAI procedure, iniwasan ko lahat talaga ng bawal mga mi. Siguro may isang beses lang ako nakakain talaga yung sa fast food kasi gutom na talaga kami noon. Wala akong naka-prepared na pagkain. Pero talagang napakahirap. Pero ngayon nakatapos na ako ng RAI procedure. And masasabi ko talaga na kapag kayo ay may hyperthyroidism at sinabi ng doktor nyo ay may bawal, tiyagain nyo talagang iwasan. Kasi ako, yun yung pinagsisisihan ko. Sabi ko, what if, nung time kaya na pinag-start na ako ng doktor kong uminom ng gamot. What if kaya talagang sumunod ako na iwasan talaga yung bawal. Ano kaya ako ngayon? Mga ganun. So wait lang nangangalay ako be.